Okay, so tingnan natin. Gemini, daily reading. Hello, my dear Gemini. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng July 26, 2026. Ang kulit ng pusa ko. Ay, bakla. Lambitin-lambitin siya sa may kortina. Okay. So, July 26, 2026, itingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero of course, before tayo magpatuloy sa ating reading, magpapa-thank you muna tayo. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang aabang at paghihintay ng ating mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan, of course, yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. channel? Channel. Ayan. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa natin or ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear Gemini, let me see what is going on sa araw na ito. Ano to? Safe space. Okay. Safe space. It's very important, my dear, na sabihin mo ngayong araw ngayong araw. Sabihin mo sa sarili mo ngayong araw na ito that you are safe. Actually, this is a very comfort na card. Okay, I like this card kasi parang sinasabi mo sa sarili mo na you did a good job. Parang siguro after a very long day, it's very important na sabihin mo, my dear, sa sarili mo na ginawa mo lahat ng makakaya mo ngayong araw na ito para maitaguyod at mailaban or mai-survive kung ano man yung dapat na maitaguyod at mai-survive. That's very important, my dear. Safe space. Ano to? Emotional sanctuary. Comfortable solitude. Okay? So tingnan natin, my dear. Kuha pa tayo ng oracle card. Maganda to. This is a very nice card, my dear. Importante yan. Lalo na sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, sa mundo natin. It's very important. It's very important na sinasabi natin sa sarili natin that we are safe. We did a good job. 'Di ba? Kasi hindi natin makukuha yan sa ibang tao. So kung hindi natin makukuha sa ibang tao, kailangan sabihin natin sa sarili natin para yung ating utak, yung ating self-conscious mind is napo-program siya na meron kang nagagawang maganda, na you're okay. Ganon. Tingnan natin. Dami-dami ko na naman sinasabi. Let me see, my dear, ha? Additional cards tayo. Let me see, my dear Gemini. July 26, we have here the shared table. Okay. Ano, gusto mo mag-hello? Gusto mo mag-hello sa ating mga my dear? Ha? Ito yung makulit eh. Ito oh. Ito po yung makulit. Ayan. Oh, ayan po siya. Gusto mo mag-hello sa kanila? Hello po. Hello po. Kumusta po kayo? Ayan. Nahiyain. Mahiyain ka pala. Camera shy ka pala, ha? Oh. So, what is this? Siya yung makulit, siya yung pasaway. Okay. The shared table. Connection, belonging, shared experience. Okay. Yung energy niya is more on parang outlet. Okay. Is parang outlet siya, my dear. After a very long day, kailangan mo ng outlet or parang kailangan mo ng mapagsasabihan, okay, ng
ng mga hinanaing mo ngayong araw na ito, okay? Pwede 'tong bago mag-umpisa yung araw, pakiramdaman mo my dear yung sarili mo ha, kasi yung energy niya kasi is somehow like parang outlet. Okay, outlet ng lahat ng mabibigat na energy na dinadala mo, okay. So pwede 'tong before you start this day, July 26, 2026, okay, na kailangan masabi mo sa sarili mo na it's okay kung ano nangyari kahapon, okay lang yon. And you did a good job, you did your best. Parang kinakailangan mo i-ano yung sarili mo, i-comfort yung sarili mo, my dear. Or pwede mo naman 'tong gawin, my dear, um, pagkatapos nitong araw na 'to, after a very, very long day. So, pwede siyang before or pwede din siyang after. So, isa pa sa energy na nakukuha ko dito, my dear, is yung typical na it's very important kung meron kang mapagsasabihan, okay. Pero kung wala naman, lagi kagaya ng lagi kong sinasabi, prayer, 'di ba, prayer, 'wag tayong mahihiyang lumapit sa kanya, sa ating buong Maykapal and para mag-share ng kung ano man yung ating dala-dala or ating nararamdaman. Kasi siya lang naman 'tong talagang makakaintindi sa atin ng wala talagang judgment, ng wala talagang panghuhusga, okay. Siya lang talaga, nagbubukod tangi siya lang. Pero kung meron namang makikinig sa'yo, mas maganda, 'di ba? Okay, clarify nga natin. Alam mo isa pa, my dear, sa super highlighted sa card na 'to, yung dog. Nakita mo yung dog, yung aso? Parang actually hindi ko gusto 'tong card na 'to. Meron siyang parang energy na parang sinasabi sa akin na or nararamdaman ko na ewan ko lang, siguro dahil na lang siguro sa personality ko bilang isang tao na gusto ko 'pag kumakain ako, kumakain din yung mga alaga ko, parang gano'n. Gusto ko parang ayoko yung tipikal na parang may kumakain ta's may nakatingin, yung parang gano'n, hindi ko gusto yun. Like hindi ko gusto gano'n yung hindi ko gusto, ewan ko. Parang hindi lang talaga ako komportable, parang bawat subo ko parang pinapanood. And etong card na 'to parang gano'n ang nakikita ko. Tingnan mo naman yung dog, like nakatingin lang siya doon sa kanila and parang sinasabi ng dog na kumakain sila, ako hindi, 'no? So, anong energy na nakukuha ko dito? Ang energy na nakukuha ko dito, sasabihin ko na, my dear, kasi highlighted naman siya, like nakita ko naman. Possible, my dear, na merong mga tao na parang hindi ka tinatrato ng maayos or yung para bang nararamdaman mo na mahalaga ka lang 'pag meron kang kailangan or parang nag-i-exist ka lang dahil meron kang silbi, parang gano'n. So, possible, my dear, na baka yun ang nagti-trigger sa'yo ngayong araw na 'to or maramdaman mo ngayong araw na ito na parang nag-i-exist ka lang kasi meron kang pakinabang and masakit yun. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo dito na 'wag mo i-convert yun into hate, 'wag mo i-convert yun sa something na puwede kang sirain. Bagkus parang i-convert mo yun, my dear, into something na matatawag natin na at least kahit gano'n ang tingin nila sa'yo, pinakisamahan mo at pinakitunguhan mo sila ng maayos, 'di ba? Kumbaga kung meron mang problema is hindi sa'yo yun, bagkus sa kanila kasi hindi nila naa-appreciate yung totoong value at halaga mo, okay. So wala lang, mention ko lang, sabihin ko lang, okay. And okay lang, my dear Gemini, na maski mag-isa ka, this is the day na sabihin mo sa sarili mo na okay lang. Kung hindi ka nila na-appreciate, okay lang. Walang problema, 'di ba? No problem. Possible din na maramdaman mo ngayon na parang mag-isa ka or parang malungkot yung pakiramdam, pero it's okay, my dear, it's okay. Alam mo, kung gusto mo ng peace of mind, kailangan masanay ka rin na ang peace of mind is kadalasan nakukuha siya sa pagiging mag-isa. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind, my dear, 'pag maingay yung kapaligiran mo or you're surrounded with toxic people. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind.
Okay, tingnan natin, my dear, clarify natin tong message. Paki-clarify po. We have here the Seven of Cups. Teka lang, clarify ko ang Seven of Cups. Ang Seven of Cups is energy ng pagkagulo. Okay, magulo ang isipan ng Seven of Cups or connected din siya sa energy ng illusion. Okay, the Queen of Wands. Okay, my dear. So, this time, sinasabi dito na posibleng maging magulo yung isip mo ngayong araw na ito. Okay? Nakaka-overwhelm na pakiramdam, lalo na sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Pero yung iba kasi sa energy ng Seven of Cups is hindi naman na dapat nandoon yung energy mo. So, I think mag-focus ka talaga ngayong araw na to, my dear, sa mga bagay na makakatulong sa'yo para mag-grow. And isa sa matatamaan nito, my dear Gemini, is yung mga tao na hindi ka talaga binibigyan ng importansya. Yung ikaw lang talaga yung nagba-value sa connection ninyo. Yung mahalaga sila para sa'yo, pero ikaw hindi ka naman mahalaga sa kanila. Like paulit-ulit ko nare-receive yung mahalaga ka lang kasi meron kang naipro-provide or meron kang nahihahain sa lamesa. Pero pag wala ka ng mahihain sa lamesa, my dear, you are back to normal. Ibig sabihin, mag-isa ka na naman ulit. Okay? So, ngayong araw na to, I think, be careful with your energy, kung saan mo siya ilalagay. Make sure na ma-analyze mo talaga. Like for example, gusto kong magbalik si ganito. Gusto ko mahalin ako ni ganito. Gusto ko, pag may involved na ibang tao, my dear, eto I will be very, very honest, my dear Gemini, hanggang ngayon pina-practice ko pa rin talaga itong sasabihin ko. Hindi siya madali. I've been doing this for almost 7 years or let us just say 6 years. Na minsan pag may mga tao na gusto nang umalis or hindi na nag-fit sa circle ko, I let them go. Pero sabi ko nga, 6 years ko na siyang pina-practice and still nandun pa rin yung urge na sana naging okay kami. Sana naging maayos yung connection namin. Pero dumadating na kasi ako doon sa point, my dear, ng buhay ko na pag hindi talaga tayo okay sa bawat isa, yung para bang hindi talaga tayo nagkakasundo, hindi ko talaga ipipilit. Pero I will be very, very honest na nandun talaga yung sakit. Nandun talaga yung pain. And meron akong mga sinusundan na parang mga categories or parang guide kung kailan ako magle-let go sa isang energy ng isang tao. Una, pag naglalagay ako ng effort at hindi niya na-appreciate. Pangalawa, pag ako na lang yung nagba-value dun sa connection. And meron pa yan. Meron pa. Pero so far, yung dalawa na yun yung pinaka-importante. Okay, yun ang pinaka-importante kasi naniniwala ako na pag may involved na ibang tao, my dear Gemini, kailangan tulungan kayong dalawa. Give and take ba yung nangyayari? Hindi pwedeng take lang na ng take, hindi pwedeng give na lang ng give. Okay? So, isa sa nakukuha ko ngayon pagkatapos ko sabihin yon, sabihin mo sa sarili mo na una, wala sa iyo ang problema. Hindi ikaw ang hindi naka-appreciate. Siya ang hindi naka-appreciate. Okay? Pangalawa, kung ano man binigay mo, my dear, is galing yun sa puso mo. That is out of love. Okay? That is out of love. So, okay lang yan. Kung di man yan na-appreciate yung love mo, edi okay lang. Let me see, my dear. Be careful ka kung saan mo ilalagay yung energy mo. Be careful ka sa mga gusto mong pabalikin sa buhay mo. Okay? Be careful ka sa mga wini-wish mo. Okay? Di ba may kanta nga, be careful what you wish for cause you just might get it. Cause you just might get it. We have here the energy of the star. I think meron kang mga bagay na gusto mo magbalik. Like mga memories, connection. Okay, magkasama tong dalawa na to, hindi ko na paghihiwalayin. Paki-clarify po ang ating star. Okay, we have here the energy of, okay,
medyo resistant ka, my dear, sa pagbabago ngayong araw na 'to. Okay, medyo super, super resistant ka talaga sa pagbabago. Like you don't want change, pero parang sinasabi kasi dito na, "You will be okay, you will be fine." Kahit magsipag-alisan 'tong mga tao na 'to or mawala 'tong mga bagay na nakagisnan mo or magbago 'tong mga bagay na kinagisnan mo, sinasabi dito, my dear, na nasa sa'yo kasi ang desisyon. Like if you decided na magpapatuloy ka, magpapatuloy ka. If you decided, my dear, na ayaw mo na, ayaw mo na. Kasi nakukuha ko dito na may certain na resistant, my dear. Meron kang ayaw i-let go. Meron kang ayaw na i-process, okay? And dahil ayaw mong i-let go yun, nagka-come up ka ng napakaraming thoughts, napakaraming mga ideas sa utak mo and pinagugulo mo yung utak mo rather than accepting, my dear, na posibleng hindi ka naman talaga minahal, posibleng hindi ka naman talaga gusto or nag-i-exist ka lang dahil meron kang pakinabang. Ngayon nag-iisip ka, my dear, na sayang naman yung pagmamahal, sayang naman yung effort, sayang naman yung tumbling, sayang naman yung lahat. Sinasabi, my dear, ng ating cards na it's okay. At least you did your part. At least nagmahal ka, 'di ba? 'Di ba? Naging kaibigan ka, naging karelasyon ka, naging kapamilya ka. At least ginawa mo 'yun, yung part mo. Ngayon wala sa iyo ang problema, my dear. Kung meron mga tao na hindi ka na-appreciate or nag-i-exist ka lang ng dahil sa value mo bilang isang, alam mo yun, isang provider, eh, wala sa'yo ang problema, my dear. Wala sa'yo ang problema. Life must go on. Today is the day na sabihin mo sa sarili mo na it's okay. Life must go on. We have here the energy of the Chariot and the Lovers, okay? Hindi talaga ako, my dear, masyado nagpo-focus talaga sa love, pero based sa reading natin, parang may connection or merong energy ng love. Uulitin ko, my dear, 'pag dalawa, 2 or more na tao, kailangan magtulungan. Kailangan merong give and take na nangyayari. Gano'n 'yon, ha? Nakabasag na yata ang aking pusa. Okay. It's okay. We have here the energy of the Nine of Sword and the Fool card. Okay. So sa energy ng Nine of Sword, okay, ayan o, nakikita mo, you are stressed. And the Fool card, nakukuha ko talaga dito, my dear, yung resistant. Ayaw mo talagang mag-let go. Ayaw mo talagang tanggapin, my dear, na it's already over. Okay. Na naguguluhan ka pa rin hanggang ngayon kung ano ang gagawin mo. Pero meron ka ditong energy ng Full card. So, I think there's a certain resistant, my dear, ngayong araw na ito. And sinasabi lamang sa card na to, my dear, that kailangan mo sabihin sa sarili mo that you are safe, that you are okay, that you did your best, pero posibleng sa ibang tao, your best wasn't good enough. So, hindi mo problema yon. Okay? Once na hindi ka na-appreciate, once na nag-i-exist ka lang ng dahil sa pakinabang mo, I think you should let go. And make some space para sa mga tao talaga na magbibigay talaga ng value and love sa'yo, okay? Bottom deck of the card is the energy of the Queen of Pentacles. Ang Queen of Pentacles is more on taga-troubleshoot. Siya yung nagba-budget, siya yung nag-a-analyze, siya lahat, my dear. So, once again, walang masama na tumulong. Walang masama na magbigay ng pagmamahal. Pero we are just a human being. Tao lang tayo. Nauubos din tayo, nadi-drain din tayo, nasasaid din tayo. So therefore, yung mga tao na nakaka-receive ng energy galing sa atin, they have to return it back. They have to do their part or also. Hindi pwede ng take na lang sila ng take. Hindi pwede na pag meron silang problema, tatakbo na lang sila sa atin at sasabihin nila sa atin na, "Oy Gemini, kailangan ko ng help mo. Solusyonan mo naman 'to, ayusin mo naman 'to." Pero pag ikaw na ang namomroblema, pag ikaw na ang may problema, pag ikaw na ang merong pinagdadaanan, my dear, ikaw lang din ang nagko-comfort sa sarili mo. So maybe this is the time, my dear, na ma-realize mo na meron pang ibang tao para sa'yo. Meron pa talagang mga tao na makaka-appreciate sa'yo and kailangan mo lang talaga sila bigyan ng space diyan sa buhay mo at sa puso mo. Kasi hindi sila makakapasok as of this moment. Alam mo bakit? Kasi na occupy siya ng mga tao na pinapahalagahan mo
na posibleng hindi ka naman din pinapahalagan or hindi ka na a-appreciate. Okay? So my dear Gemini, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 26, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you my dear and take care of yourself. Bye-bye!